Tuloy po tayo sa ating pagtalakay dito sa naging pagsagot ni Willie Santiago, ang isa sa mga bulaang mangangaral ngayon na bagong sibol sa bansang Pilipinas. Ito po ay itiniwalag sa Iglesia ng Diyos dahil po sa kanyang masamang budhi sa kapatid, masamang budhi sa kanyang mga tagapangasiwa na nagturo sa kanya, na palihim ay naninirang puri sa mga mangangaral na umakay sa kanya at kumalinga sa kanya. Nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia kasama yung Warli Santiago at saka yung Karas, na bandang huli tiniwalag siya doon sa iglesia na yon. Nagtayo siya ngayon ng sarili niyang iglesia at ito ngayon ang kanyang ipinagtatanggulang rehistro, Membros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo incorporated. Yun po ang kanyang rehistro ngayon. Na nung una sinasabi niya, kaya niya po'y pinarehistro sa Kastila kasi daw paisip ng Diyos yun sa kanila, ng Diyos niya. Dahil hindi na raw pwedeng i-rehistro sa Tagalog, hindi na rin daw pwedeng i-rehistro sa Ingles. Pero maya-maya, pagkatapos makapag-rehistro sa Kastila, nag-rehistro naman sa Ingles. Meron pala naman po pwede sa Ingles. So may amnesia ang taong ito. Ngayon, tinututulan niya po ngayon kami dahil kami, ang rehistro po namin, mga kaanib kami sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Di umano, yung pangalan ng aming iglesia, como Iglesia ng Diyos, pugot daw, kapatid na Sani, dahil wala raw yung Kristo Jesus. Yun ang kanyang bintang ngayon sa ating pagsasama-sama. Tapos, nagsisinungaling pa po siya. Sinasabi niya, nung arali ka, dati yan ang turo eh. Dati nga po, ang tinuturo sa atin, kailangan ikakumpleto yung pangalan. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng hindi kasama yung Kristo Jesus. Kasi pagka ika-iglesia ng Diyos lang, pugot ika yung iglesia. Di ba yan ang sinasabi nyo sa atin? Tingnan niyo po, kung paano siyang mandaya. Sa YouTube ngayon, nangangalandakan siya na hindi siya nangopya kay kapatid na Soriano. Ang kanyang tinuturo, siya nakaunawa, bago. Pero pagka maiipit po siya, tatakbo siya dun sa tinuruy ka dati sa atin eh. Pero hindi po totoo yun. Wala pong turo si kapatid na Eli na pagka ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos, pugot. Walang ganun turo ang kapatid na Eli. Inilalagay mo lang yan sa bibig ni kapatid na Eli. Ano po? Ngayon, ang bintang niya sa ating Brad Sani, pugot daw ang ating iglesia. Oo. Dahil iglesia ng Diyos lang. At ang sinasabi niya, kasi may amnesia o dala ng katandaan. Ang tinutukoy nga tayo, si kapatid na Eli, ano? Eli. Paano magkakaroon ng amnesia si kapatid na Eli? Kahit kailan, hindi niya naman itinuro na pagka iglesia ng Diyos, walang Kristo, pugot. Kundi ang nadidinig natin, sa pangangaral ni kapatid na Eli, pagka kanyang pinangakatwiranan na yung iglesia ni Manalo, na iglesia ni Kristo ang tawag, walang Diyos. Ano? Kasi iglesia ni Kristo. Partikular, yun ang kanilang samahan. Ano? Iglesia ni Kristo. Walang ama, no ulila. Kaya sinasabi ni kapatid na Eli, pugot. Diba? Bakit? Hindi kasama yung ama eh. Walang Diyos eh. Iglesia lang ni Kristo eh. Oo, diba? Yun ang tinututulan natin nung araw, kapatid na Sani. Iglesia ni Kristo na ang Kristo tao. Tao, yun ang punto ron. Walang Diyos. Walang Diyos. Kaya iglesia ni Kristo, walang ama, walang Diyos. Iglesia lang ni Kristo. Tao yung Kristo nila. Kaya, sinasabi ni kapatid na Eli, pugot yung iglesia nyo. Ngayon, ang rehistro natin, kapatid na Rodel, Members, Church of God. International. Diba? Iglesia ng Diyos. Ibig ba sabihin, pugot yun? Oo. Kaya mo bang patunayan yon? Ito, tanong namin sa'yo. Total, mahilig ka rin magsasagot ng tanong eh. Tanong namin sa'yo, kaya mo bang patunayan na pagka ang tawag Iglesia ng Diyos, hindi nakadugtong yung kay Kristo Jesus? Kaya mo bang patunayan yun ay pugot? Biblikal kaya mong patunayan na ang pangalang Iglesia ng Diyos, pag hindi ka dugtong yung kay Kristo Jesus, pugot yung Iglesia, hindi mo kayang patunayan yan. Bakit? Nung magsulat ang mga apostol, kapatid na Sani, particular si Apostol Pablo, nung magsulat siya sa Biblia, ang isinulat niya, napakaraming talata, Iglesia ng Diyos, hindi naman nakadugtong yung Kristo, kay Kristo Jesus Ibig mo sabihin, nung isulat ni Pablo yon, pugot ang Iglesia na isinulat ni Pablo? Nagkakamali ka. Bakit? Naniniwala kami ang pagtuturo ng mga apostol, gaya ng sabi ni Pablo, walang kamalian, walang karumihan, walang pagdadaya, na exactly kabaligtaran ng sayo. Ang sayo, mali. Ang sayo, may kasinungalingan.
ang sayo marumi, hindi ka malinis makipag-usap. Lagi kang may daya, lagi kang may nilalagay na salita. At makikita natin yan, mga kababayan. Ito, nung magsulat ang mga apostol, mga kapatid, tingnan natin kung anong iglesia ang isinulat, anong pangalan, kapatid na Sani. Basahin po natin sa Biblia. Ngayon po, madali na tayong, gaya ng itong natuklasan ng kapatid na Eli, nung araw, paghahanapin mo yung sitas, ang tagal eh. Kaya akala niya nung araw, Brad Sani, kung mo siya tagabasa, wala siyang pwedeng maging kapalit eh. Alam mo, yung paghahanap mo ng sitas talo ka ng computer eh. Di ba? Hindi pwedeng pagmalaki ngayon yan. Maghanap tayo ng iglesia ng Diyos sa Biblia, mga kapatid, na isinulat ng mga apostol. Tignan natin kung ano nilagay nila. Eto, basahin po natin. Iglesia ng Diyos. Hanapin natin sa buong Biblia. Ito po ang mga nakalagay. Basahin natin ang una, Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tingnan po natin sa English, sa King James, mga kababayan, kung ano nakalagay. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Maliwanag yung Brad Sani, nakalagay, Church of God. Iglesia ng Diyos, which He hath purchased with His own blood. May nakadugtong bang kay Kristo Jesus? Wala naman eh. Pugot ba yan? Ikaw, nagpaparatang ka, hindi ka may kalaban mo. Ang kalaban mo, yung pinaniwalaan ni kapatid na Soriano, si Apostol Pablo. Yun ang kalaban mo. Nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. Eto pa isa. Galacia 1:13, ang sabi po ng Biblia. Si Pablo rin po may sabi nito, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nasaan yung nakadugtong na kay Kristo Jesus? Wala naman. Pero tama yung iglesia na yan, Brad Sani. Iglesia ng Diyos. Yun ang nakaletra sa Biblia. Oo. Yun ang sinulat ni Pablo eh. Tututulan mo ba yun? Oo. Kaya para komentuhan mo, iglesia ng Diyos, pugot, ang kukote mo ang pugot. Hindi ka nakakaintindi ng sinasabi mo. Di ba? Eto pa, 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, nakalagay, Badsani, iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos. Wala naman nakalagay na kay Kristo Jesus, pero yan yun. Ang iglesia ng totoo. Kompleto na yun. Iglesia ng Diyos, kapatid na Rodel. Hindi pugot yun. Hindi. Huwag mong pagbintangan si Pablo. Dahil si Pablo may sulat niyan eh. Ngayon, ang paratang niya, tinuturo daw ni kapatid na Eli noon na pagka iglesia lang at walang Kristo Jesus o Heso Kristo, pugot. Wala niyan. Wala. Hindi totoo yan. Invento mo yan. Ano po? Kaya dito makikita natin, mga kababayan, si Willie Santiago talagang bulaan ito Sinungaling po ito. Naglalagay siya ng salita sa bibig ng aming mangangaral para lang siya makatutol, kapatid na Sani. Para bang isang boksingero na hindi naman niya kayang harapin yung talagang kalaban niya, nagpagawa ng estatwa ng boksingero, tapos sinusuntok niya ngayon, hindi makalaban. Ganun ang ginagawa mo. Hindi ka tapat na makipaglaban, sinungaling ka, manluloko ka. At halata naman sa pagsasalita mo, dahil di naglilipat ng ilang minuto, kinokontra mo sinasabi mo. Yan, hindi po totoo yan. Kaya yung paratang niya, na ang rehistro room namin yun ang pugot dahil iglesia ng Diyos, hindi po totoo yun, mga kababayan. Naniniwala kami na nang isulat ni Pablo ang iglesia ng Diyos, kahit hindi nakadugtong yung kay Kristo Jesus, yun po ang tunay na iglesia. At dun po kami kaanib sa iglesia na yun. Yung sayo, worldwide. Mapakalabo ng worldwide mo. Hindi mo nga naiintindihan pala kung ano ibig sabihin ng salitang worldwide. Yan po, mga kababayan, at magpapatuloy po tayo sa pagsagot dito sa kanyang mga kasinungalingang ikinakalat sa YouTube.